Sentro na naman po ng usapin. Natural lang yan. Siyempre magpapapansin at magpapapansin itong mga nasa paligid ni Digong. Lalong-lalo na po ang pagpapakyut ni Sara Duterte na pansin ng mga netizen. Magwala ka kaya, katulad ng ginawa mo dati. Ipakita mo kaya yung totoong nararamdaman mo. Kasi baka isang araw, bumulagta ka na lang kung saan. Kasi alam ko, pigil na pigil ito si Sara Duterte. May pinaplano na naman yan eh. Sa tingin ko rin yan din po ang nababasa natin. Ayon sa mga netizens. Yun nga, kumakalat itong bobo react or bobo na komento niya sa opposing legal team, yung mga abogado ng mga EJK victims. Ang sabi niya ay mga bobo daw. Mahabang usapin ito. Dahil gusto niya, yung 30,000 na kiniklaim na mga nasawi sa war on drugs, lahat daw dapat ay may ebidensya yan, ipresenta at may record. Ang bopols, ika nga, yung mga ganitong klaseng tao na napakadaling sabihin na bobo, yung mga obvious na mas magaling talaga sa kanila. Hindi lang ito unprofessional eh. Pero totoo na madaling sabihin bobo ng isang Sara Duterte at madaling magbintang na bobo ang ibang tao dahil siya mismo ay napakalaki ng kakulangan pagdating sa dunong. Hindi niyo ba napapansin talaga yan? Ang dami niyang pa-cute sa mga interview. Hindi nga siya makapagsalita ng tuloy-tuloy na may sense. Kalimitan, 1% lang yung may sense. 99%, wala eh. Ito daw, her childish insult, calling the opposing legal team bobo is not only unprofessional, but also a cowardly deflection from the facts. If she genuinely believes her father is innocent, she could present solid evidences proving Duterte. Yon. Media. Sa media. Media ang ginagamit para manguha ng simpatya sa mga kababayan natin. Ayan. Aasahan nyo ang media nyo, yung mga vloggers. Talaga ba? Ang naniniwala din sa mga yan ay mga katulad nyo rin. Confined kayo. Kayo ang naglolokohan at akala nyo talaga you can change the minds of those people na tuwid ang prinsipyo? Hindi. Baka nga sa pagkakataong ito, ang madaling baguhin ay yung mga taong nabaluktot ang kaisipan. Pero yung tuwid ang prinsipyo, mahirap yung baluktutin yon. Pero yung nabaluktot, pwede pang ibalik sa katinuan at sa tamang order. Did not order extrajudicial killings, did not command the murders of petty criminals. Ito daw dapat ang patunayan. Did not organize the Davao Death Squad and did not kill humans, but rather animals. Did not make public self-confessions about these killings. Ito ang dapat patunayan na itong si Sara Duterte. Hindi yung siya ay mag-react na kuno ay bobo ang mga abogado ng mga EJK victims. Napakasimple lang eh. 'Di ba? Ito daw ay madaling intindihin, yung sinasabing systematic way of slaughtering, killing. Okay. You have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Yan yung sinasabi eh. Yan na nga ba yung sinasabi natin na ugali na netong mga diehard? Kopyang-kopya eh, kuhang-kuha ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Kayo yung magne-name call. Kayo yung mag-aakusa na si ganito ay bobo, walang alam. Pero ang totoo, kayo yan eh. Kayo yung mga description niyo. So where is the system there of killing thousands? Sorry, bobo lang yung mga abogado nila. Okay, ang gusto kasi niya, lahat yan ay may ebidensya, lahat yan ay may pangalan, lahat ay ipresenta sa ICC. Abay, bobo nga lang. Ikaw, Sara Duterte. Kasi kahit sinong karaniwang mamamayan, katulad ko, sa puntong ito, talaga po ba kayo ang magdudunong-dunungan, Sara Duterte? At one point in your life, kailan kayo nagpakita ng isang patunay, unconsciously, sabihin na natin, na kayo ay marunong at matalino?
Walay. Ang alam nyo ay drama, paawa, pa-victim, ganyan, at pagmamarunong. Sabi ni Attorney Cristina Conte, kung ganon, edi inaanyayahan ko po kayo, Sara Duterte, na dumulog at humarap sa ICC mismo. At sabihin niya ang kanyang or nyo ang ganyang argumento. Tignan lang daw natin kung pakikinggan kayo. Yung nabasa natin kamakailan na ito talaga ay game over for Digong. Kasi nga, ang haba nung pinaghanda, nung oras na naghanda, etong mga abogado ng EJK. Ang dami nilang paghahanda. At dumating na nga sa punto na ito na binibigyan ng panahon naman ang legal team ni Digong para maghanda. Kaya September pa ang susunod na hearing.